Minsan ang pamamin kapatawaran sa lahat ng pagkukulang namin sa mga bagay na sambit, na isip, na gawa, na hindi po naging kaaya ay sa mga malapay na lubusan niyo pong patawarin po sa malapay noon. At malapay noon, kami po muna nagpapasalamat malapay noon sa iyong paglangis, paggabay malapay noon sa bawat yugto ng pananagawain, malapay noon nakalipas, malapay noon maraming salamat, lalo tigit sa banal matamis at banal na presensya minsan ang pinadama sa bawat saan malapay noon, purihin ka at pasalamatan ka malapay noon, hallelujah. At sa iyong malapay noon, hallelujah, pag-aaral ng panansalita sa hapon ito, sa gabi ito, malapay noon aming dalangin ay yung paggabay, malapay noon sa bawat saan, malapay noon sa gana akin, wala akong magagawang malapay noon, bigyan niyo po ng sapat na karunungan na nagmumula sa iyo malapay noon, maging sa lahat mga bisita, mga kapatid na naririto malapay noon, ipaunawan niyo po malapay noon ang kahalagahan malapay noon, ay salita malapay sa gabing ito. Ito po aming samang palalangin sa matabis at makalang pangalan ni Jesus at aming sama-samang sinasaway lahat na mahadlang sa mga kaligid ng angkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi po muna na makaupo mga minamahal, praise the Lord. At muli ating binibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsamba, paglalulhati, tangi lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord, and we give double honor and respect to our beloved and noble pastor, Evangelist Will Delmeda, the end-time prophet of our loving God. Praise the Lord, hallelujah. And we'll never forget the blessed teachings and memories po of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda, our mama, maging sa buong sambahayan po ng ating beloved praise in the Lord, mula sa panganay hanggang sa mga kaapu-apuhan, praise the Lord, hallelujah. Sa panguna po ng ating beloved Ate Peach, beloved Minister June, praise the Lord, hallelujah. Beloved Ate Ted, beloved Minister Luke, beloved Kuya Pogs, praise the Lord, and family. Sa aking beloved wife, beloved Lots, praise the Lord, hallelujah. Sa beloved Mr. Dance, Maine, praise the Lord, hallelujah. At sa inyo pong lahat, mga minamahal, sa mga nangangasiwa, sa lugar ito, mga minamahal, sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, beloved ordained preacher Freddy Assis, beloved Ate Dobby, praise the Lord, hallelujah. Maging sa lahat po ng mga preachers na narito, mga minamahal, mula sa iba't ibang mga outstations and outreaches, pagpalain po kayo lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At muli, ating ibigay ang pinakamataas sa pupupuri, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord. Tuloy nga pong hindi po natin mapigilan, mga minamahal. Amen? Ang ating pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po muli, gaya ng sinabi natin kanina, amen, nagpapaabot po ang ating ginagalang mahal na pastor ng kanya pong pagbati po sa inyo ng magandang gabi po. Praise the Lord. Hallelujah. At mapalad po tayong lahat, mga minamahal, na tayo sa mga huling panahon na ito ay binigyan pa ng pagkakataon upang tayo po ay magkatipon-tipon. Amen. Sa kagaya ng malaking lugar na ito, mga minamahal, alam po natin kung ano yung kalagayan natin sa buong bansa, maging sa iba't ibang daigdig, mga minamahal. Subalit tayo ay nagpapasalamat dahil tayo pa rin po, mga minamahal, ay pinagkakalooban ng pagkakataon upang ating sama-samang purihin, pasalamatan, sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Ang ating mensahe para sa hapong ito, mga minamahal, ay para sa ating mga baguhan na naririto, mga minamahal. Para sa lahat, mga minamahal, na mga ngayon lamang dumalo o kaya yung mga bagong mga ligtas lamang, mga minamahal. At paalala na rin, mga minamahal, sa lahat ng mga ang kahalagahan, mga minamahal, ng kaligtasan na ating natanggap para sa ating mga datihan ng naglilingkod sa ating dakilang Diyos. The free gift of salvation, mga minamahal. Tayo ay nasa unang krusada, mga minamahal, na kung saan, bakit pa tayo nagkukrusada, mga minamahal? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tayo po ay tinuruan, mga minamahal, the early church, mga minamahal, nag-umpisa ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pamamagitan ng street ministry, mga minamahal. Amen? Binahagi ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen? From the fulfillment of the word of our loving God, from the Old Testament, mga minamahal, it has been fulfilled. Ipinanganak ang ating dakilang Diyos upang tayo ay tubusin mula sa kasalanan, mga minamahal, at upang tayo, ang tao, ay magkaroon ng pag-asa na makamit ang buhay na walang hanggan. Amen? Amen? That is the grand plan of our loving God. Yan ang plano ng ating dakilang Diyos. Amen? Bakit gumawa ang ating dakilang Diyos ng plano, mga minamahal, upang tayo iligtas? Dahil mula nung nilalang ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang mundong ito, ang sangkatauhan, mga minamahal, everything is good. Amen? Kaya nga po, from the seventh day, mga minamahal, pagkatapos na nilikha ng ating dakilang Diyos, ang mundo, ang langit at ang lupa at ang tao, mga minamahal, everything is good. Natuwa ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Minahal ng ating dakilang Diyos ang bawat obra maestro ng kanyang kamay at ng kanyang kapangyarihan.
Amen. Dumating ang pagkakataon, dumaan ang panahon, mga minamahal, ang sangkatauhan kanyang nilikha, mga minamahal, sa katauhan po ng ating ng ating ama at ina, si Adan at saka si Eva, sila ay nagkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At dahil ang Diyos na ating sinasamba, mga minamahal, nag-iisang Diyos, the one true God that we serve is a holy God, mga minamahal, walang puwang ang kasalanan sa langit. So sa lahat ng nilikha ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sangkatauhan, walang maliligtas ni isa dahil sa kasalanan ng tao, mga minamahal. Amen. Subalit dahil sa habag at dakilang pag-ibig ng ating dakilang Diyos, for God so loved the world. Lagi nating isipin, mga minamahal, what is the essence of our existence in this world? It is because of the true love of our loving God. Dahil sa kanyang pag-ibig, mga minamahal. Dahil kung walang pag-ibig ang ating dakilang Diyos, walang lilikhain ang ating dakilang Diyos. Nagkasala ang tao, mga minamahal, subalit gumawa ang kaparaanan ng ating dakilang Diyos upang tayo ay matubos, mga minamahal, at tayo ay magkaroon ng pag-asa, mga minamahal, na magmana ng buhay na walang hanggan. Uulitin po natin, mga minamahal, dahil sa pagkakasalan ni Adan at saka ni Eva, mga minamahal, wala nang puwang, mga minamahal, ang tao sa langit. Amen. Dahil banal ang langit, mga minamahal, heaven is the holiest place. Holy of all holies, mga minamahal. Banal ang ating dakilang Diyos bilang Espiritu, mga minamahal. Walang any stage of sin ang makakapasok sa karya ng Diyos. At sabi ng Banal Kasulatan, mga minamahal, ano ang kaparusahan ng kasalanan, mga minamahal? Damnation. Eternal damnation. Kaparusahan sa impyerno, mga minamahal. That is the future of man. Dahil sa kasalanan, mga minamahal, ni Adan at saka ni Eva. Subalit dahil tayo ay mahal ng ating pinakamamahal na Panginoon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung sino man ang maniniwala, mga minamahal, kanyang ibinigay, mga minamahal, ang nag-iisa niyang anak, mga minamahal. Amen? Dito naman papasok, mga minamahal, yung deception of man's teaching. Malinaw daw sa kasulatan na dalawa ang Diyos dahil malinaw sa John 3:16 ang kanyang ibinigay daw ang kanyang anak, mga minamahal. But the sonship na sinasabi dito, mga minamahal, ito po, mga minamahal, is the manifestation of the Holy Spirit. Amen? Dahil ang Diyos, mga minamahal, ay Espiritu, mga minamahal, hindi pwedeng mabayubay ang Espiritu, mga minamahal. Amen? Walang dugong dadanak, mga minamahal, walang dugong iaalay. Kung mismo ang Diyos, mga minamahal, ang bababa in the form of Spirit. So He has to manifest Himself in the form of man and proclaim His name. In His name is Jesus Christ. Everybody shall praise the Lord. Amen. So the prophecy in the Old Testament, mga minamahal, from the different prophets, Prophet Isaiah, mga minamahal, ay natupad, mga minamahal, sa katauhan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Amen? That is part of the grand plan, mga minamahal. Dahil kailangan may dugo na dumala, kailangan may dugong ialay, mga minamahal. Merong katawan na kailangan magsakripisyo, mga minamahal. Mismo ang Diyos na naglikha ng langit at ang lupa at naglikha ng tao, mga minamahal. Mismo ang kanyang buhay, ang kanyang inialay for us to have a chance in eternal life in heaven. Ganyan po tayo kaibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit, mga minamahal, ang tao ay dapat hindi pa kampante, mga minamahal. Kaya tayo naglulunsad, mga minamahal, ng iba't ibang mga krusada, mga minamahal. Kaya ang ating iginagalang ng palapastor, mga minamahal, ang ating balawistan pastor, mga manggagawang nauna dito, mga minamahal, mga nauna mga Kristiyano, ganoon na lamang ang kanilang pag-ibig sa kaligtasan ng tao. Bakit, mga minamahal? Dahil napakahalaga ng kaligtasan. Everybody shall praise the Lord. Oo, libre ang kaligtasan, mga minamahal. Hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa na tayo ay maliligtas. It is according to the grace of God. According to your faith in the Lord, mga minamahal. Amen. Pero sabi nga natin, huwag bakampante ang tao, mga minamahal. Amen. Man can be deceived by the teaching of men, by the understanding of men. Ang tao, mga minamahal, maaaring alam niya ang salita ng Diyos. Ang kaaway, si Satanas mismo, alam niya ang salita ng Diyos. Amen. At gagamitin din nila ang salita ng Diyos to deceive man. Pero tayo, mga minamahal, maging maingat tayo, mga minamahal, ng ating paniniwalaan ay purong turo, doktrina ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus upang tayo ay magkaroon at makapagmana ng buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Amen. Praise the Lord. Malinaw, John 3:16, that whosoever believeth, sila lang na maniniwala, mga minamahal. Sabi nga, maraming tatawagin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit sa kanila, mga minamahal, na maniniwala lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon, sila lamang ang maliligtas. Bakit sinasabi that whosoever believeth?
Marami sa banal na kasulatan, mga minamahal. Maraming talata sa banal na kasulatan, mga minamahal, that would emphasize that salvation is according to by the grace of God, according to our faith. Amen? Faith, mga minamahal, ibig sabihin yung paniniwala. Amen. Kagaya ng mga minamahal ng talatang ating nabasa kanina, mga minamahal, Mark 11, chapter 22 and 24, mga minamahal, kailangan natin paniwalaan. The desires of our heart, everything that we desire, paniwalaan natin, mga minamahal. Ganon kahalaga ang paniniwala at pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? For without faith, it is impossible to please the Lord. Without faith, mga minamahal, it is impossible na makita mo ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At paano natin makukuha ang pananampalataya? Sa pamamagitan ng patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal. Amen? Gumagastos ang banal na iglesyang ito, mga minamahal. Nag-aayuno ng ating beloved parents in the Lord, ang ating ginagalang mga pastor. Mga maggagawa, mga minamahal. Mga mangangaral na banal na misteryo ito, mga minamahal. Nagsasakripisyo ang mga kapatiran, mga minamahal. Patuloy na nagbibigay, mga minamahal. Nag-aayuno. Tumutulong sa pananagawa ng ating dakilang Diyos upang magkaroon ng iba't ibang mga krusada o makapaglunsad ng iba't ibang krusada, mga minamahal, para sa isang kakaluluwa. Kahit na isang kaluluwa, mga minamahal, sabi nga ba ng kasulatan, mga minamahal, isang kaluluwa ang maliligtas, libo-libong anghel ang natutuwa sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord! Pero tayo ay mapalad, mga minamahal. Amen? Dahil sa ating pagkakaisa sa pangungunan at panalangin ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, hindi lamang isang kaluluwa, dalawang kaluluwa, mga minamahal, ang patuloy na nililigtas ng mahal na Panginoon sa dakong ito. Amen? Kundi, mga minamahal, daan-daang kaluluwa, mga minamahal, ang patuloy na nililigtas ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord! Nagsimula ang nagawang ito, mga minamahal, kaya isang pamilya ng ating beloved parents in the Lord, ang ating ginagalang mahal pastor. Baliw ito isang pastor, mga minamahal. Amen? Simula nung ni-reveal sa kanila ang pagkatawag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sila ay tatawagin upang pangasiwaan ang malaking banal na iglesia ng ating dakilang Diyos na kanyang lalangisan, mga minamahal. Nag-umpisa sa isang pamilya. Subalit dahil sa kanilang pagsunod, mga minamahal, pagsasakripisyo, mga minamahal, sa kabila ng mga pagsubok for 10, 11, o 12 years, mga minamahal, na pagsubok, mula sa kawalan, mga minamahal. Amen? Ang ating ginagalang mahal pastor is a prominent, mga minamahal, a promising politician, mga minamahal. Amen? Subalit tinalikuran niya ng ating ginagalang ng mahal pastor. Tinalikuran, mga minamahal, ang karangyaan, mga minamahal, ang kayamanan na pangako ng mundong ito, mga minamahal. Tinalikuran alang-alang sa salita ng ating dakilang Diyos upang masunod, mga minamahal, ang dakilang komisyon ng ating dakilang Diyos na ipangaral ang salita ng ating dakilang Diyos. At sa kanilang pagpapagal, sa kanilang pananalangin, mga minamahal, marubdob na pananalangin, pagluhod, mga minamahal, pag-ayuno ng ilang araw, mga minamahal, tayo ang naging bunga. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo ang naging bunga, mga minamahal. Amen? Ayon sa turo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ayon sa salitang puro na nagmumula sa salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, mga minamahal, patuloy natin sinasabing tayo ay mapalad. Kayo ay mapalad, mga minamahal, na mga bisita po namin, mga minamahal. Hindi po aksidente, gaya mga minamahal na sinabi ng ating beloved Lord kanina, hindi po aksidente. Amen? Na tayo ay naligtas. Hindi po aksidente na tayo ay naririto. Hindi po aksidente na tayo ay nagpapagal, nagtitiis ng ilang oras, mga minamahal. Amen? Ito, mga minamahal, ibig sabihin tayo ay pinili ng ating dakilang Diyos. Kayo, mga minamahal na mga bisita, mga minamahal namin binisit, ay pinili at pipiliin ng ating dakilang Diyos kung kayo ay maniniwala at patuloy na sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, magkusunod na talata, Mark chapter 1, verse 15, and then Matthew chapter 24, verse 14. Magkasunod po natin basahin sa Ingles at Tagalog kayo lamang po. Praise the Lord. The book of Matthew chapter 1, verse 15, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Ito po sa Marcos, Kabanatang 1:15. At sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magagsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Matthew chapter 24, verse 14. Kanila lamang po. Praise. Matthew chapter 24, verse 14. Praise the Lord. Mateo, Kapitulo 24, talata po ay 14. Ganito po ang sinasabi. At ipangangaral ang Ebanghelyo
ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Unang talata, mga minamahal, Mark chapter 1 verse 16, the time is fulfilled. Amen? Mula mga minamahal, nung ipinanganak ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, that is the fulfillment of the time. Amen. Amen. There is the fulfillment of the time na sinasabi ng balakasulatan, mga minamahal. At ipinahayag, mga minamahal, na ipahayag ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, na ipahayag, mga minamahal, kung sino ang tunay na Diyos, mga minamahal, na ipahayag, mga minamahal, ang pangalan ng ating dakilang Diyos, na walang iba kundi si Jesucristo, mga minamahal. That is the fulfillment of time. Mga minamahal, doon nag-umpisa, mga minamahal, at sabi dito, the kingdom of God is at hand. Mga minamahal, tayo ay nasa huling mga panahon na, mga minamahal. Amen. Hindi natin alam kung kailan, mga minamahal. Amen. Gaya kung paano itinuro ng mga apostoles, mga minamahal. Itinuro din nila, mga minamahal, maaaring bukas. Pero nagtari ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Hanggang sa umabot sa ating henerasyon, mga minamahal, tayo ay pinagpala ng ating dakilang Diyos na ating naranasan na mabuhay pa, mga minamahal. At magkaroon ng chance to be saved. And to have a chance, mga minamahal, na maging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Anong sabi dito, mga minamahal? Because the kingdom of God is at hand, we have to repent and believe the gospel. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Kailangan ang bawat tao, mga minamahal, ang bawat nilikha ng Diyos, mga minamahal, ayon sa kanyang wangis ay kailangan makapagsisi. Amen? Amen. Bakit, mga minamahal? Muli, dahil lagi ina-emphasize ng balakasulatan na tayo ay nagkasala, mga minamahal. Wala ni isa ang malinis, mga minamahal. Lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So it is very important for us to repent. The Bible says, repent ye and believe the gospel. Paniwalaan mo ang salita ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Manampalataya sa Ebanghelyo. Amen. At anong Ebanghelyo na ito, mga minamahal? Dahil sa Ebanghelyong ito, mga minamahal, marami ang nawawala. Akala ng tao, mga minamahal, dahil hindi sila pinili at nilangisan ng ating dakilang Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo, mga minamahal, nagagamat ang Ebanghelyo, mga minamahal, subalit maraming nawawala. Amen. Amen. Kaya malinaw sa banang kasulatan, mga minamahal, alin nga ba ang totoo? Sino nga ba ang nangangaral ng totoo? Marami ang nangangaral ng katotohanan. Marami nagsasabing sila ang nasa katotohanan. Buong katotohanan, mga minamahal. Subalit marami sa banang kasulatan na nagsasabi kung sino nga ba ang nasa buong katotohanan. Everybody shall praise the Lord. Walang ibang katotohanan kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. The truth is in the name of our loving God, as Jesus Christ. Siya lamang ang katotohanan, mga minamahal. Jesus is the truth. He is the way, the truth, and the life. Amen? Amen. Kaya kung mayroong mga nagtuturo, mga minamahal, na lumilihi sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon, the manifestation of our loving God. Hindi yung Trinitarian in person, mga minamahal, the manifestation of our loving God. Amen. Sila ang makakasumpong ng katotohanan. Amen. Great is the mystery of our loving God. Sabi na ba ng kasulatan, mga minamahal? Ang salita, mga minamahal, ang salita natin pinakamamahal na Panginoon, ang kapangyarihan, siya ang Diyos, mga minamahal. Ang Diyos ang salita, at ang salita ay napahayag, mga minamahal, sa mundo, mga minamahal. Ang salita ay nagkatawang tao, mga minamahal. That is the manifestation, the great mystery. Amen? God was manifested from spirit to flesh in the name of Jesus Christ. Amen? Amen. Sila na magtuturo, mga minamahal, ng katuruan ayon sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sila ang nasa katotohanan. Everybody shall praise the Lord. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations. Nagkakaroon ngayon, mga minamahal, ng great revival from different nations, mga minamahal. The apostolic movement na tinatawag, mga minamahal, na kung saan, mga minamahal, ang mga nagdadala ng tunay na katuruan, ng tunay na doktrina ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unti-unti, mga minamahal, lumalaganap, unti-unting nakikilala, mga minamahal, it's starting to become a witness unto all the nations, mga minamahal. At anong sabi natin pinakamamahal na Panginoon? Then the end will come. Huwag nating sabihin, mga minamahal, huwag nating isipin, mga minamahal. Kung noon nga, pinangalan ng mga apostoles na darating ang mahal na Panginoon, hanggang ngayon, hindi pa naman dumarating ang mahal na Panginoon. Amen.
Huwag tayo maging mangmang sa salita ng ating dakilang Diyos. Sabi ng ating banal na kasulatan at sa palagi sinasabi ng ating ginagalang mahal pastor, lagi nating isipin sa ating pagpupuri, sa ating pakikipag-ugnayan, sa ating pananalangin, sa ating dakilang Diyos, lagi nating isipin na darating ang mahal na Panginoon. Anytime. Amen? Lagi nating isipin na wala pa tayong nagagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Bakit, mga minamahal? Bakit lagi sinasabi sa atin na ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal, na lagi nating isipin na tayo ay baguhan lamang, mga minamahal? Wala pa tayong nagagawa sa harapan ng mahal na Panginoon? Bakit? Upang patuloy tayo, mga minamahal, na pagsumikap. Amen? Upang lagi naroon, mga minamahal, ang unang pag-ibig natin sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. It shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Malapit na ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hayag sa ating harapan, mga minamahal, sa ating mga mata, mga minamahal, the fulfillment of the word of the loving God. Amen? The book of Revelation, mga minamahal, is unfolding right in front of our eyes. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng sabihin, mga minamahal, na nagkataon lamang. Nagkataon lamang ang virus o pandemyang ito. Nagkataon lamang na may mga malalakas na pagkidlat, malalakas na pagkulob, malalakas na mga hangin at ulan. Nagkataon lamang na may mga lindol noong unang panahon pa naman na may lindol, mga minamahal. But those are the unfolding, amen, of the revelations of the coming of our loving God. Amen? Towards the end, mga minamahal, sin shall abound. Anong nangyayari sa ating mga minamahal? Amen? Pagbukas mo lamang, mga minamahal, ng telebisyon, ng social media mo, mga minamahal, madali ka na magkasala. Because it is written in the Bible, in the last days, sin shall abound. Ibig sabihin, mga minamahal, lalaki at lalaki ang kasalanan. Amen? Kahit na sino pang umupo, mga minamahal, na magandang gobyerno, mga minamahal, lalaki pa rin ang kasalanan, mga minamahal. Magiging magulo pa rin, mga minamahal. Ang inaasa, mga katahimikan, mga minamahal, ay hindi mahanapan ng mundong ito, mga minamahal. Bakit? Dahil ang kapayapaan at katahimikan, mga minamahal, ay mahanap mo lamang kung nasa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? And that is the message of salvation. There is hope. Kung tayo ay walang mga pag-asa, mga minamahal, dahil sa ating mga problema, mga minamahal, may pag-asa. That is the message of the gospel, mga minamahal, na mayroong pag-asa sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Kung ikaw ay naging makasalanan, anuman ang kasalanan mo, mga minamahal, meron at merong pag-asa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ikaw ay batbat ng karamdaman ng problema, mga minamahal, there is blessed hope. May pag-asa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Amen. At yan ay kailangan natin maunawaan, mga minamahal. What is the blessed hope? That blessed hope ay hindi mo makakamit dito sa mundo, mga minamahal. That blessed hope shall be achieved in heaven. Everybody shall praise the Lord. Kaya ang bawat Kristiyano, mga minamahal, tayo ay payapa anuman ang mangyari sa ating buhay. May pagsubok, walang pagsubok, gaya nga ng patutuo kanina. Kung may mga pagsubok, pasalamatan natin. Amen. Amen. Dahil yan ang magpapatibay sa atin, sa ating paglago, sa ating paglalakbay, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. There is blessed hope amidst all trials and tribulation. Sa kabila ng lahat ng mga pagsubok na ating nararanasan o mararanasan pa bilang mga anak ng Diyos, lagi may pag-asa. At ang pag-asa ay sa buhay na walang hanggan, sa pili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Amen. So marami nangangaral, mga minamahal, ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit dito, mga minamahal, hindi po tayo nag-aaral ayon sa katalinuhan ng tao. Amen? Hindi po tayo nagpapahayag ng salita ng ating dakilang Diyos ayon sa karunungan o pansariling kaalaman ng tao, mga minamahal, kundi sa kapahayagan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. 1 Corinthians chapter 2, verse 4 up to 5, mga minamahal. Kani lamang po, mga minamahal. 1 Corinthians chapter 2, verses 4 up to 5. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kapitulo po 2, versikulo po 4 hanggang sa 5. At ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat ng karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan. Yes, man. Hallelujah. Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo umaasa sa karunungan ng tao, mga minamahal. Mabuti kung tayo nakapag-aral. Mabuti kung tayo, mga minamahal, ay mayroong background sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mabuti yan, mga minamahal. Dahil sabi din ng banal na kasulatan, whatever is good, whatever is of
good intention, whatever is just, think about these things. Pero mga minamahal, sa pagtuturo ng tunay na salita at katotohanan mga minamahal, tayo ay hindi sumasandig sa sariling katalinuhan o karunungan ng tao mga minamahal. Amen? Kundi sa kapahayagan ng banal na Espiritu ng mahal na Panginoon. My speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Holy Spirit and of power. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And what is the demonstration of the Holy Spirit and the power of God? Amen? Bakit ina-emphasize ng banal kasulatan, mga minamahal, na meron dapat manifestation of the Holy Spirit? Kailangan may kapangyarihan, mga minamahal. Paano mo makikita ang kapangyarihan, mga minamahal? Kung ang tao, ang buhay ng tao, mula sa kasalanan, ibinabago o nagbabago, mga minamahal, yan ay kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ang karamdaman na bunga ng kasalanan ay papagalingin o pinapagaling naman na Panginoon, that is the manifestation of the power of the Lord. Amen. Amen. At nakita po ba natin yan, mga minamahal? Nakita po ba natin yan? Nasaksihan po ba natin yan sa banal na misteryong ito ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen. Amen. Sino po mga naging buhay na saksi, mga minamahal, sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos? Magsabing, praise the Lord. Amen. Sa lahat ng mga baguhan, mga minamahal, narinig po natin, mga minamahal, ang pagsigaw ng mga kapatiran ng mga nauna ng mga naligtas sa gawang ito. Sila mga sumigaw ng praise the Lord, mga minamahal, ang naging saksi sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ang buhay namin noon, mga minamahal, ay pariwara, mga minamahal. Marami dito, mga minamahal, dating drug addict, mga minamahal. Amen? Mga bakla, mga tumboy, mga minamahal, mula sa lusa ng kasalanan, subalit binago ng tubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga patutong ating narinig kanina, mga minamahal. Yan ang pagpapatunay ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. Mga kapatid, lusak sa kasalanan, mga minamahal. Amen? Marami mga nagpatotoo kanina. Hindi na alam ng kanyang ama kung anong gagawin sa kanya man. Nilublob na lang sa drum, mga minamahal. Amen? Sa pag-asang siya ay babaguhin ng ating dakilang Diyos. Subalit walang ibang magbabago ng buhay ng isang tao, mga minamahal. Brother G, mga minamahal, siya ay binago ng ating dakilang Diyos. Amen? Ginawang tunay na lalaki ng ating dakilang Diyos. Binigyan ng pusong lalaki ng ating dakilang Diyos. Everybody shall praise the Lord. At marami pang iba, mga minamahal. Ang ating mahal na kapatiran kanina, mga minamahal, hindi makapagsalita. Dahil naapektuhan ng kanyang likod, mga minamahal. Nakabrace po siya, mga minamahal, year 2009. She was saved in Luneta Crusade, mga minamahal. Amen? Takot siya, mga minamahal, na patanggal ang kanyang crutches, mga minamahal. Dahil nagkaroon siya ng cancer of the spine. Amen? At kung matatanggal yun, mga minamahal, alam po natin kung gaano kasensitibo ang ating spine or spine ng isang tao. Scientifically, mga minamahal, kung magalaw man yan, mga minamahal, accidentally, pwede kang mamatay. Amen? Pwedeng ikamatay ng isang tao. Kaya ganoon na lamang, mga minamahal, ang takot ng mga ating mahal na kapatid. Subalit, sa patutong ating narinig, mga minamahal, meron siyang narinig na tinig. Bakit nakarinig siya ng tinig, mga minamahal? Dahil siya ay naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bilang tao, mga minamahal, meron siyang takot. Subalit sa kanyang puso't kaisipan, mga minamahal, sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng mga patotoo, pakikinig ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon siya ng pananampalataya. At dahil nagkaroon siya ng pananampalataya, nagkaroon ng puwang, mga minamahal, pumasok ang Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang puso't kaisipan, mga minamahal. At yung mensaheng kanyang narinig, pagagalingin kita. Sinampalatayanan niya ang boses na ito, mga minamahal, na kanyang narinig, mga minamahal. Tinanggal niya ang kanyang crutches, mga minamahal. Amen? At ipinakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang kapangyarihan. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Demonstration of the Spirit and of power. Amen? Na lagi natin nararanasan sa banal na iglesyang ito. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon. Sa bawat pagtitipon ng bawat banal na anak ng ating dakilang Diyos, sa banal na misteryong ito, mga minamahal, tayo ay nagkakaisa, mga minamahal, pinipilit nating damhin ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon. There is always a demonstration of the Holy Spirit of our loving God. Patuloy na ipinapadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At sa kanyang pagkilos sa bawat sa ating, mga minamahal, kumikilos ang kanyang kapangyarihan.
Amen? Kaya marami tayong naririnig, mga minamahal. Nung sila ay narinig nila ang pagpupuri, ang pag-aawitan, mga minamahal, doon pa lamang nagkaroon na sila ng pananampalataya, mga minamahal. Doon pa lamang kumilos ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Habang sila ay umaawit, mga minamahal, may mga patotoo, habang umaawit ang mga choir, mga minamahal, sila ay pinalakad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang umaawit ang mga kapatiran, habang umaawit ang mga banal na anak na mahal na Panginoon, may mga bulag na pinapakita, mga minamahal, pinapamulat ng ating dakilang Diyos. May mga pilay na pinapalakad ng ating dakilang Diyos. That is the power of prayer and worship. Amen? Bakit? Dahil doon kumikilos ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya lagi tayong nire-remind na banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. And always passionately reminded by our beloved parents in the Lord, mga minamahal, na pag nasa loob tayo na banal na iglesia, mga minamahal, pilitin nating damhin ang presensya ng ating dakilang Diyos. At tayo ay mapalad, mga minamahal. Amen? Walang segundo, walang minuto na nasayang na tayo ay nandito sa loob ng pananambahang ito. Everybody shall praise the Lord. Bakit, mga minamahal? Patuloy ang pagbuhos ng presensya ng ating dakilang Diyos. Hallelujah! Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pangungunat panalangin ng ating ginagalang mga pastor. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And what is the meaning of life, mga minamahal? Ano nga ba ang kahalagahan ng buhay, mga minamahal? Ang tao, mga minamahal, akalang tao, mga minamahal, na hindi nakakaalam sa salita ng ating dakilang Diyos. Ang tao ay mabubuhay lang, nilikha lamang to enjoy the creation of someone dahil hindi nila kilalang Diyos. Maraming nagsasabing, there's no God. Para sa kanila, mga minamahal, ang buhay ay pakikitungo lamang. So long as you are satisfied of your desires in life, then that's life. Pero alalahanin natin, mga minamahal, the wisest man in this world, King Solomon, wala pang naitala, mga minamahal, sa buong mundo na pinakamahusay, wisest of all wise, kundi si Haring Solomon lamang. Even non-believers, mga minamahal, nakatala sa kanila yan, mga minamahal. One of the wisest men that lived here on earth was King Solomon. Solomon, the son of David and king of Israel, is described as the wealthiest and wisest man of his time. Makikita natin yan, mga minamahal, 1 Kings, 2 Kings, at sinulat niya sa Ecclesiastes, mga minamahal. Nakita natin kung paano namuhay si King Solomon. Amen? Yet despite all the power and pleasure he had, he felt an emptiness and everything seemed meaningless sa kanya. So what is life? Ang tanong ni Haring Solomon, mga minamahal, who is the wisest of all wise? Para sa kanya, mga minamahal, ang buhay ay walang kahulugan. Ang buhay ay walang kahulugan kung wala ang Diyos sa puso ng isang nilalang. Amen? There is the wisdom of Solomon. Amen? Amen. At kung ang tao, mga minamahal, ay mananatili, mga minamahal, nagtitiwala sa kanilang sarili, kakayanan, mga minamahal. Kung ang tao ay mananatili, mga minamahal, that they can also, malalagpasan nila ang lahat ng mga problema, mga pagsubok, kakayanin nila, mga minamahal. Kung ang tao ay patuloy na magre-rely sa kanilang sariling kakayanan, mga minamahal, life will be meaningless to them. Pero sa ating mga tunay na Kristiyano na nakakaunawa sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating puso, mga minamahal. Ang buhay natin, mga minamahal, ay punong-puno ng kahalagahan, mga minamahal. Punong-puno, mga minamahal, ng meaning, kahulugan, mga minamahal. Amen? Everybody shall praise the Lord. Ang buhay na ito, mga minamahal, kahit simple lamang, mga minamahal, kahit payak, mga minamahal, ay punong-puno ng kahulugan. Punong-puno, mga minamahal, ng pag-ibig na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. King Solomon confessed there is beyond earthly life that God has put in the human heart and that God the Creator is always in control. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Basahin nyo na lamang po sa inyong tahanan, mga minamahal. So ayon kay Haring Solomon, mga minamahal, there is life beyond this life here on earth. And what will you choose? Ano ang pipiliin mo, mga minamahal? Ang buhay dito sa mundo, mga minamahal, o ang buhay after this life? Dalawang klase ang buhay, mga minamahal, pagkatapos ng buhay sa mundong ito, mga minamahal. Buhay sa langit at buhay sa impyerno. Dalawa lang ang pwedeng pagpilian, mga minamahal. Walang purgatorio, mga minamahal. Walang sinasabi, mga minamahal, kalagitnaan, mga minamahal. Langit at impyerno. Malinaw yan sa banal na kasulatan, mga minamahal.
It is appointed that man wants to die, and after this, the judgment. Every soul will be judged after this life. So what will you choose? Anong pipiliin mo, mga minamahal? Sa mga minamahal po na may mga bisita, ano ang buhay ang tatahakin mo, mga minamahal? If you are searching for the true meaning of life, mga minamahal, you have found the answer. The true meaning of life is having this Jesus in your heart. Tanggapin mo ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, and the Lord will give you the meaning of your life. He will give you the direction and the purpose of your life, mga minamahal. Doon lamang magkakaroon ng direction ng buhay ng isang tao, mga minamahal, kung merong Kristo sa puso ng bawat isa sa atin. Everybody shall praise the Lord. Amen. John chapter 3 verse 3, kindly po, mga minamahal, praise the Lord. John chapter 3, verse 3. Jesus answered and said unto him, sa Tagalog, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Paulit-ulit na itinuturo ng ating blood friends in the Lord, beloved assistant pastor, mga minamahal, you must be born again. Amen. Lahat tayo, mga minamahal, ay kailangang ipanganak muli, mga minamahal. It is not the literal, mga minamahal, na ipapanganak ka muli, mga minamahal, o babalik ka sa sinapupunan. Amen. Kagaya ng katanungan ni Cornelio, mga minamahal, it is a spiritual born again. Amen. Kailangan mo, mga minamahal, ipanganak sa Espiritu. Amen. Sa dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon, you have to be born again. Except a man be born again, you cannot see the kingdom of God. We all have sinned and fallen short of the glory of our loving God. Amen. And the wages of sin is a spiritual death. Gaya ng sabi natin kanina, mga minamahal. And spiritual death means hell. Eternal damnation in hell. Amen. Subalit tayo ay mapalad. Kayo, mga minamahal, na mga bisita po namin ay mapalad sa gabing ito, mga minamahal. Dahil inyong naririnig ang magandang balita. Amen. Ang ebanghelyo ng kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Sabi ng Revelation chapter 20 verse 15, whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung hindi ka, mga ipapanganak muli, mga minamahal, hindi maisusulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. There is this book of life na sinasabi, mga minamahal. Amen? Amen. May mga ilang mga Kristiyano, may ilang mga kapatiran po tayo nagtanong, mga minamahal, totoo bang buhay? Book of life. Ano kaya itong book of life, malapay noon? Hanggang sila ay nagkaroon ng vision, iba ay nagkaroon ng panaginip, mga minamahal, ipinakita sa kanila, mga minamahal, there is a specific book. Amen? Specifically nakalagay doon, Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen? At sa Revelation, mga minamahal, hindi sinabi doon na book lang. The books were open. Amen? So meron nakalaan, mga minamahal, na espesyal na libro para sa latunay na naglilingkod sa pala na misteryo ng ating dakilang Diyos. Amen? Ipinakita sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Amen? Dahil nagulat siya, nalungkot siya, mga minamahal. Amen? Binuksan yung isang libro, walang kanyang pangalan. Akala niya, mga minamahal, ay nabaliwala ang kanyang paglilingkod. Sabi niya, nakinig naman ako ng salita na tinanggap naman kita. Naglingkod ako sa Jesus Miracle Crusade. Ang sabi ng naghahawak ng libro, sandali. Meron pang isang libro. Kumuha yung isang anghel, mga minamahal. Binuklat, mga minamahal, nakita niya yung pangalan ng banal na iglesia, mga minamahal. Amen. At malinaw, mga minamahal, sa Revelation, there are many books na bubuksan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At yung panaginip na yan, o vision, hindi ko pumalala kung vision po yun o panaginip na yan, mga minamahal, ay nasasaad sa banal na kasulatan din, mga minamahal. Hindi lang iisang libro, mga minamahal. Kaya tayo ay mapalad, mga minamahal. Amen. Tayo ay magpatuloy maglingkod, magpakainit sa ating pinakamamahal na Panginoon because our service in our loving God will never be in vain. Amen. Hindi mababaliwala ang ating pagsasakripisyo. Amen. Hindi mababaliwala ang ating paglilingkod, mga minamahal, dahil ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Everybody shall praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya tayo mapalad, mga minamahal, na ating nasasaksihan right in front of our eyes the miracles of our loving God. Amen. Sabi nga ng mga kasulatan, maraming naghahangad noong unang mga panahon. In the olden times, even the apostles, some of the prophets, naghahangad sila na makakita ng mismong milagro. Amen. Ang pagpapagaling, the manifestation of the Holy Spirit, the power of our loving God. Matthew chapter 13, verse 16 to 17. Maraming naghahangad.
Amen? Sinaliksik nila ang salita natin pinakamamahal na Panginoon for the power of God to manifest and for them to see it and for them to hear it. Pero sabi natin pinakamamahal na Panginoon, blessed are your eyes for they see and your ears for they hear. Sa mga sandaling ito, mga minamahal, inyong nasasaksihan, inyong naririnig, mga minamahal, ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng kasulatan, mapalad kayo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tayo na po mga minamahal, praise the Lord. Basahin po natin sa mga huling mga talata. Talong po tayo sa Mark chapter 11 verse 24. Nabasa po natin kanina to, pero ulitin lang po natin. At Hebrew chapter 11 verse 6. Kaya naman po. Dito po tayo sa Marcos. Marcos, kabanatang 16, talatang 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabaptismuhan ay maliligtas. Tatapot hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsasampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan, magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila ay magsasihawak ng mga ahas at kung magsinom sila ng bagay na makakamatay, sa anumang paraan na hindi makakasama sa kanila, ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila ay magsisigaling. At nagsialis sila at nagsipangaral sa lahat ng dako na gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatutuhanan ang salita sa pamagitan ng matandang kalakip siya nawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Balik po tayo sa Mark chapter 11 verse 24. Praise the Lord. Marcos Kapitulo 11, versikulo 24. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung sinasabi na kasulatan, mga minamahal, na tayo ay mapalad. Right in front of our eyes, nakikita natin ang mga himala, mga minamahal, the signs that follow them that believe. Kayo na maniniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito yung mga tanda na lalakip sa inyo, mga minamahal. Amen. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil magkakaroon kayo ng kapangyarihan ng pananampalataya, mga minamahal, you will have the power from our loving God. Kayo mismo, mga minamahal, ililehans yung sarili o kayo ay maglilehans, mga minamahal, ang mga taong iyong ililehans ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa inyong pananampalataya. Everybody shall praise the Lord. At ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero anong turo, mga minamahal, sa banang ng ating ginagalang mahal pastor, mga minamahal? Before we do these things, we have to be full of prayer and fasting. Amen? Kailangan punong-puno tayo ng pananalangin at pag-aayuno, mga minamahal, upang mas maging makapangyarihan ang ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapalayas ng anumang klase ng karamdaman. Everybody shall praise the Lord. Amen? Kaya dito, mga minamahal, Mark chapter 11, 24, therefore I say unto you, whatsoever you desire, when you pray, believe that you receive them. Paniwalaan natin, mga minamahal. Kaya huwag tayong manawang tayo ay patuloy na dumalo, mga minamahal, dahil sa ating pagdalo, mga minamahal, lumalaki, mga minamahal, ang ating pananampalataya, lumalago ang ating pananampalataya. Sa bawat patotoo na ating naririnig, mga minamahal, na i-apply natin sa ating sarili, mga minamahal. We are always challenged, mga minamahal, in the house of God. Every time that we are filled with the Holy Spirit, mga minamahal, lumalago ang ating pananampalataya. Amen? And if our faith will increase, mga minamahal, the more that we will believe in the power of God. And if you believe, sabi natin pinakamahal na Panginoon, there is a fulfillment of your prayer. Everybody shall praise the Lord. So there is power in believing. There is power in faith. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Huling talata, mga minamahal, Hebrew chapter 11 verse 6. Kailin mo po. Mga Hebreo, po mga awit, mga tugtog. Praise the Lord. mga Hebreo, kapitulo po 11, versikulo po 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Yes, amen. Hallelujah. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya marami ang tumatawag, mga minamahal. Sabi na ba sa banal na kasulatan, mga minamahal, they shall say, Lord, Lord. Pero sasabihin ng ating pinakamamahal na Panginoon, sino kayo? Hindi ko kayo nangingikilala. Maraming tumatawag, maraming sumasamba sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero balang araw sasabihin ng ating dakilang Diyos, sino kayo? Hindi ko kayo kilala, mga minamahal. Bakit? Dahil hindi sila nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nanatili lamang sila na tagapakinig, mga minamahal. Hindi nila isinapamuhay. Hindi sila namuhay na ayon sa pananampalatayang itinuro, mga minamahal, na banal kasulatan, mga minamahal.
Marinaw sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, kailangan natin, we have to diligently seek the Lord. Kailangan natin pagsumikapang hanapin ang ating dakilang Diyos. Amen? We have to diligently seek the Lord. Huwag tayong manatili, mga minamahal, na tinanggap lamang natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. We have to continue to diligently seek Him. Lagi nating hinahanap, mga minamahal, kung ano ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ano sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon? He is a rewarder of them that diligently seek Him. There is a reward sa atin, mga minamahal, na nananatili, na patuloy, mga minamahal, na sinasaliksik ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lahat po tayo tumayo, mga minamahal, sa lahat po ng mga bisita po natin, alalayan po ng mga kapatiran po natin, bulawat choir members po natin, praise the Lord. Sa mga hindi pa nakatanggap na mga baguhan, sa mga nakatanggap na, pwede po kayo manatili sa inyong mga upuan. Subalit sa mga hindi pa nakatanggap, kayo po ay aming inaanyanyahan. Bukas ang palad ng ating dakilang Diyos na kayo ay pagpalain, mga minamahal. Just have faith in the Lord. At kung kayo ay maniniwala, mga minamahal, mula sa inyong mga narinig na mga patotoo, mga minamahal, kahit nakatiting lamang, mga minamahal, that will be the start of the revelation of the promises of our loving God in your life. Amen. May pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. All you have to do is to believe and to have faith in our loving God. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po umawi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Habang tayong maawit, mga minamahal ng ang Diyos nating sinasamba sa Ministerito, mga minamahal, ay tunay na Diyos. Saksi kayo sa pagkilos ng kapangyarihan natin na ng Diyos. And the Lord is more willing to let His presence be felt. Just believe in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang buong pagkakataon, mga minamahal, ay ang ipinagkakalaw sa ating Lord Preacher, Brother Bob De Luna, mga minamahal. Upang ating maunawaan ang kahalaga ng pagtanggap natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin mo ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating sa pinagpalang salita ng ating dakilang. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Dapat na po yung pasalamatan ng ibang hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, pinakamamahal. Purihin ka, pinakamamahal. Purihin ka, Diyos. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Ikaw lang, wala nang iba. Sa'yo ang aming pinipin. Isisip lang sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw walang katulad. Ikaw ang isa.
Dapat na po yung pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dapat na walang diin ang marilad at makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal kababayan sa lugar na ito, narinig po ng inamahal ang dakilang ebanghelyo ng kaligtasan na pinangaral ng ating minamahal mangaral, na walang ibang ibig o nais man ang ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, kundi tayo pagmamahal ay mga ligtas. Nais ng ating dakilang Diyos naman, makamtan natin ang dakilang kaligtasan. Kaligtasan sa ating mga sakit karamdaman, kaligtasan sa ating mga suliranin, at lalo't higit, buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, ang mga pagpapalang ito na inyong narinig, mga patotoo na inyong narinig kanila lamang, ito po inyong makakamtan. Ito rin ay pagkakaloob sa inyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa papanong kamaraan, minamahal, kinakailangang isagawa po natin ang 4 na reglamento ng kaligtasan. Unang-una, tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya o paniniwala sa nag-iisang Diyos, nating sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pananampalataya. At ang ikalawa ay ang makadiyos na pagsisisi. Kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Wala po tayong ibang tatanggapin dito, minamahal ko. Walang ibang pangalan na ating pong tatanggapin sa mga oras ito. Iisang pangalan lang ang tatanggapin natin. Walang iba, kundi ang makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kinakailangan ni mahal, sambitain po natin sa ating mga lab yung mga Diyos na pagsisisi. Then ang sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. So kinakailangan naman sambitain natin sa ating mga labi yung mga Diyos na pagsisisi, kalakip ang pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ikalawang reglamento po yung namahal. At yung ikatlo po ang namahal ko na dapat po natin isang gawa ay tinatawag na bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa pagpapatawad ng mga nagawa natin mga pagkakasala, at tatanggapin natin ang kaloob ng banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang sabi ng Gawa 2:38, mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mahal, napakahalagang bagay na ating pong tanggapin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang bautismo, ito po ginamahal ko, ay hindi paglipat anumang relihiyon o pagsanib ng anumang organization. Ang bautismo, ito po ay pagsasakatuparan sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kung ito'y may isagawa po natin, ano po ang sabi ng mga kasulatan? Mapapatawad po ang lahat ng ating mga nagawang pagkakasala. Amen? Kung ika'y pumarito, marami kang sakit at karamdaman, mga problema, kabigatan sa buhay, bunga ng kasalanan. Pag tinanggap mo ang bautismo sa tubig, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, pag-ahon mo, magaling na karamdaman mo, lutas na suliranin mo, pagpapalang material, pinansyal, pisikal, lalo't higit sa espiritual na pagpapalay ating makakamtan. Amen. Kaya hanggat maaaring naman, huwag po kayong aalis. Huwag niyo pong lilisanin ng lugar nito na hindi nagabautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit minamahal? Nakita niyo po bang minamahal yung napakaraming tao sa inyong likuran?
Minamahal, kung iisa-isahin niyo po silang tanungin, ano mabuting bagay ang kanilang nakamtan pagkatapos nilang tanggapin ang bautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Iisa lang po ang itutugon sa inyo. Iisa lang po ang isasagot sa inyo. Lahat sila pinagpala ng ating dakilang Diyos. Lahat sila pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hanggat maaaring naman, huwag po kayong nilisa na hindi mga bautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po ang pangako ng ating dakilang Diyos na mahal? Tatanggapin natin ang kaloob ng Banal na Espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Babautismuhan ka ng Banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos. Amen? Saan ka man naroon, saan ka man tumungo, sila, minamahal, na hindi nagabautismuhan, sila na hindi nagpahalaga sa ating dakilang Diyos, sila mga papahamak. Subalit ikaw na nagpahalaga sa ating dakilang Diyos, ikaw na nabautismuhan sa mga pangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung sila'y nasa pagkapahamak, ikaw nasa pagliligtas ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ililigtas ka ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya mahal, isagawa po natin ngayon ang ikalawang reglamento ng kaligtasan, ang mga Diyos sa pagsisisi, kalakip ang ating pagtanggap sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naman, sumunod po kasi maiksing panalangin na aking babanggitin. Sinsirong pananalangin ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Minamahal, huwag po tayo magbibiro. Kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin, dakila at mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinakamamahal na Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Gawin mo po akong isang tunay na Kristiyano sa puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nagawa kong kasalanan mula na magkaisip hanggang sa mga oras na ito. At ako po ay nangangako na maglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mahal sa buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa dalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minamahal, manatili po tayo at pagkakatayo. Kami naman po ang dalangin para sa inyo. Dakilat ang pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amang banal, minsanan pa sa panandalangin ng aming minamahal, kinangalan ng pastor, prophet. Narito po ang aming naman kaupay, tumanggap sa iyong rilag at makapangyarihang pangalan. Kahabangan mo sila. Abutin mo sila na yung pagpalang kamay. Pinakamamahal na Panginoon. Pumasok ka po sa mga puso. Gawin mo po silang isang tunay na Kristiyano. Puso, gawa, isip at katotohanan. Pakalinisin mo po sila ng iyong banal na dugo na magko sa krus ng Kalbaryo. Ipatawad mo po ang mga nawang pagkakasala. Iligtas mo po sila 10 na kanamahal sa buhay. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Ito po sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen, praise God. Minamahal, ibaba na po natin ang ating mga kamay at muli po kayo tumingin sa iyong panlingkod. Minamahal, isagawa niyo na po una at ikalawang reglamento ng kaligtasan, pananampalataya at ang makadiyos na pagsisisi. Naisagawa niyo na po yung dalawa. Amen? Mamaya po kinamahal, hanggat maaari, huwag po kayong uuwi na hindi nagabautismuhan sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bakit? Dahil diyan po magkaroon ng kaganapan ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Gusto mong yumaman, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus. Gusto mong gumaling sa sakit at karamdaman, magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus.
nais mo ng kapayapaan, magpabautismo ka sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nais mo ng pag-iingat, saan ka man naroon, saan lugar, minamahal, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Minamahal, sa osong ito, tayo darako na po sa ating po mga pangailangan. Praise God. Ano ang pangailangan ng bawat isa? Banal na kasulat at kasabi, hindi maigsi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa ating dakilang Diyos ay walang imposible. Amen? Tayo dumalangin. Dakilat o pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amang banal, minsanan pa kami dumudulog sa iyo ito ng biyaya. Nalalaman mo po ang pangailangan ng bawat isa. Ano man ang sakit, karamdaman, problema, kabigatan pa ng pag-asa. Ikaw ang nagsabi, hindi maigsi ang iyong mga kamay. Kaya mga butin pangailangan ng bawat isa sa amin. At special po namin panalangin sa iyo. Ang dobleng kalakasan, mga bangbuhay ng aming minamahal kinagaan, Pastor. Sampu na kayo minamahal mga anak, minamahal sabot na kapalikat sa mga nagkawain. Bless us, O God, in the mighty name of Jesus we pray. Minamahal, tayo po'y kabahagi na sa kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya exercise po natin ang ating pananampalataya sa ating dakilang Diyos. Ipatong niyo po ang ikaliwang kamay sa pagkaramdaman, kanang kamay sa ulo. Kung maraming pangailangan sa ating dakilang Diyos, dalawang kamay itaas sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Banggitin niyo po isa-isang na mahal, ano mang karamdaman, problema, kahirapan, hadlang sa pagpapala, ano man nagpapahirap sa inyong na mahal, yan to'y papalayasin natin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Tayo dumalangin, dakilat ang pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus, amang banal minsanan pa sa pangalang panalangin ng aming minamahal, ginangan pastor at prophet, in the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyo, sakit, karamdaman, demons, incurable, sicknesses and diseases, cast out, be in the mighty name of Jesus, na may kahirapan, problema, kabigatan ko ng pag-asa, hatang sa magkapana, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. I praise the mighty name of Jesus. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Mahal, sampalatayanan niyo po na tinugunan ng ating dakilang Diyos ang lahat ng inyong mga hinaing, lahat ng inyong mga panalangin. Bilang pagpupuri, pagpapaabot ang dakilang pasalamat sa ating dakilang Diyos sa katugunan ng ating mga panalangin, sama-sama tayong sisigaw, boses na panagumpay 3 beses ng salitang Hallelujah, praise the Lord. Sabay talon, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos, ang kataas-taasang pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at parangal, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise God. Na mahal, at tayo po idarako na po sa ating